Kung may Taytay Rizal, dito naman sa amin ay may Taytay Palawan. Hi guys, this is Mami G ng Palawan, ang raketera at ukayiran ng Palawan. So ngayon hindi mo na business ang pag-uusapan natin at hindi mo na negosyo ang ating vlog. Dahil ngayong araw na to ay mamamasyal muna tayo dito sa Taytay, Palawan. Itong pinuntahan namin guys ay lagi itong dinarayo ng mga tao kapag pumupunta sila sa Taytay. Tinatawag nila itong Kutang Santa Isabel. Wala akong ka-idea kung anong meron sa loob nito. Pero madalas ko na naririnig ito sa mga kababayan kong Palawenyo. At kung pupunta ka rito guys, syempre may bayad. Meron siyang entrance fee na 80 pesos lang. At pag may kasama kayong driver, ay libre na ang driver. Kaya 6 kami, ang aking kuya na driver, siya ay libre na sa entrance fee. So sabi ko sa kanila, umakyat na sila doon dahil magbablog kami at gusto ko pag naglalakad ako dito sa hagdanan ay mag-isa lang ako. Gusto ko kasing namnamin ang moment na to dahil nakalabas ako sa aking lungga. Paano ba naman? Lagi na lang negosyo ang aking kaharap at syempre ang pag-aalaga sa pamilya. So ano nga ba itong Kutang Santa Isabel? So nung palabas na nga kami dito sa Kuta ng Santa Isabel ay meron ako nakita. Merong nakaukit na bato sa entrance at ito ang nakalagay. Babasahin ko sa inyo guys para may idea din kayo kung ano ba talaga itong Kuta ng Santa Isabel. So sabi dito guys, unang ipinatayo na yari sa kahoy ng mga misyonerong Recolito noong 1667. Grabe no, ang tagal na pala. Himpilan ng kampanyang pangkapayapaan ng mga Kastila sa Paragua, Palawan. Kaya pala Kuta ang tawag sa kanya. Sa pagsusumikap ni Gobernador Fernando Manuel de Bustillo, muling ipinatayo na yari sa batot may 4 na tanggulan na nagpaparangal kina Santo Toribio, San Miguel, San Juan at Santa Isabel noong unang sangkapat ng ika-18 taon. Grabe, parang nahirapan ako magintindi ng pure Tagalog. Pinangasiwaan ni Don Fernando Velez de Arce at natapos noong kalagitnaan ng dantaon ding iyon. Parang mas dudugo ang ilong ko dito kaysa sa English, Tsay. Pero ituloy natin ang pagbabasa dahil hindi man ito ganun kahaba. Ang sabi pa nga dito guys, ang kutang ito ay nagsilbing matibay na muog na nagmamatsyag sa mga sasakyang pangdagat na pangkalakal at sumasalakay ng mga tulisang dagat. Ay, nagets ko na guys. So sila yung mga bantay dagat guys sa panahon natin ngayon ay Coast Guard. At sila yung mga nanguhuli sa mga pirates, kagaya ni Captain Hook. So ayun na nga guys, natapos ko nang basahin at intindihin nyo na lang yung malalim na Tagalog na isinulat doon. So ganito guys ang itsura ng Kuta ng Santa Isabel pagdating mo sa taas. So isa nga sa nagustuhan ko talaga dito sa Kutang Santa Isabel kasi sobrang mahangin siya guys. Grabe, presko talaga yung hangin. Probinsya talaga yung datingan. At mataas ito guys, talagang makikita mo yung nasa baba pati yung nasa dagat. Kaya siguro sila dito nag-base kasi nga malawak yung makikita mo, lalo na kapag nasa gilid ka na, doon na malapit sa may pader. So, habang naglalakad ako dito guys, feeling ko talaga ay naglalakad ako sa aking hasyenda. Feeling ira din ang Mami G ninyo kasi nga minsan lang din makagala. May mga spot din dito guys, mga puno na pwede kayo mag-picture. So unang pinuntahan nga muna namin dito kasi na-attract ako dito sa puno na to na parang nyog. Siguro tawag dyan ay palm tree, hindi lang ako sure. Basta yan. Tapos may upuan dyan guys, sabi ko sa pamangkin ko ay picturean niya ako. Sige rin akong ka-smile dyan guys, pero yung pala, video pa lang yung ginagawa niya. So pagkatapos namin kumuha ng pictures doon sa part na yun, ay pumunta naman kami dito kung saan makikita nga itong standee ng Taytay. So yung standee ng Taytay na yan guys, kapag gabi ay umiilaw yan. So syempre dahil araw tayong pumunta, hindi natin makikita yung kanyang ilaw. At dito nga sa bandang gilid ay dyan muna makikita ang dagat. Ang sarap magmuni-muni dito guys, at saka alam nyo ba, napaka-perfect talaga ng pagpunta namin dyan kasi hindi siya masyadong mainit at hindi rin siya umuulan. Kaya talaga namang na-enjoy ko talaga yung pagpunta dito. Ang sarap dito isama yung buong pamilya tapos magpipiknik kayo kasi guys, di ba yung nakita nyo yung Carabao grass, pwede maglatag doon pero hindi ko lang sure kung i-allow talaga dito ng bantay ha kasi hindi rin ako nagtanong. Tapos agaw attention pa sa akin itong mga nagagandahang bulaklak at mga halaman dito. Alam niyo naman guys, napakahilig ko sa halaman at bulaklak. Kaya naman kapag nakakita ko ng mga ganito ay talagang binivideohan ko talaga. Minsan ay kumukuha pa ako ng picture o kaya nagpapapicture mismo ako dun sa halaman. At kapag humampas nga yung malakas na hangin sa mga sanga ay parang sumasayaw itong mga dahon at mga bulaklak. So pagkatapos namin dyan magkuha ng pictures sa standee ng Taytay, dumiretso kami doon banda pa sa may itaas kung saan may nakalagay na may isang malaking kanyon. Hindi ako sure guys kung ang kanyon na nailagay nila dito ay yung talagang original na kanyon na noon pa na nakalagay dito. Pero ang rinig-rinig ko at sabi ng mga lokal dito, ayan daw po talaga ay dati pa at gamit ng mga Kastila. So, ibig sabihin guys, napakatagal-tagal na rin talaga. At ang galing no, kung totoo man yun, ay na-preserve nila yung ganitong klase ng kanyon. Sa pagkakaalam ko guys, ang kanyon, ito yung pinakamalakas na sandata noong unang panahon
kapag may mga labanan o kaya may gyera. Sa pangalawang pagkakataon nga pala ngayon ay nakakita uli ako ng kanyon kasi ang unang nakita kong kanyon guys yung nasa Norway nung dinala ako ng asawa ko doon sa area na hindi ko na rin matandaan. Ang sabi rin nga ng asawa ko ay nung unang panahon daw ay ginagamit nga raw yun ng mga sundalo kapag nakikipaglaban sila. Itong nakita kong kanyon dito sa Taytay, Palawan ay same nga doon sa kanyon na nakita ko rin sa Norway. Yung nakita ko nga palang kanyon dito sa Taytay, Palawan ay yari siya sa makapal na bakal. Kaya sigurado ako na napakabigat neto. Yun siguro ang dahilan kung bakit siya may gulong na parang kalesa para kapag ililipat nila ng pwesto ay mas madali nang mailipat. So pagkatapos namin makita yung kanyon na napakalaki ay pumunta nga kami dito sa parang simbahan. Yari din ito sa bato guys tapos parang nasisira na siya. May parte lang na parang natuklap na o sira na. Papasok tayo dito guys para makita ninyo yung kung ano yung nasa loob. Tingin ko itong nasa labas ay original pa ito pero yung sa loob hindi ko na sure talaga. Siguro ni-renovate na ito para siguro mas matibay. Syempre para na rin sa kaligtasan ng mga tao kapag pupunta siguro dito sa loob. Yung interior design kasi dito guys ay modern na kaya naman masasabi ko talaga na hindi na yan siya talaga yung original. So yan lang gawa namin guys dito. Talaga nag-ikot-ikot namin at lahat ng sulok ka dito nasa tuta ng Taytay at talagang pinasok namin. Syempre picture dito, picture doon para may souvenir naman tayo na nakarating tayo dito sa kuta ng Taytay. Kaya lang sa sobrang lakas nga ng hangin dito guys, ay napakahirap din talaga kumuha ng picture kasi maya't maya lang ay nililipad nga yung mga buhok namin. Tapos sabi ko ay dito pala sa right side ay kita rin pala yung standee ng Taytay. Kaya sabi ko mas malaki dito yung standee ng Taytay kaya magpapakuha rin ako ng picture. So ang dami namin ditong kuhang picture guys kasi sinamantala nga namin yung pagkakataon dahil hindi naman lagi kami nakakalayas o nakakagala. At saka syempre guys may entrance fee ito na 80 pesos. Sayang naman yung entrance fee namin kung wala kami makukuhang picture dito. Diba? Char! Tapos yung pamangkin ko, lagi na lang akong binibidyohan tapos pinapapost niya ako na akala mo nagpipicture yun pala, nagbi-video. Ako naman ay panay-post ko kasi buong akala ko ay kinukunan niya ako ng litrato. Pagkatapos nga pala naming maikot-ikot ito yung kuta ng Taytay, ayun na nga guys, ay umuwi na rin kami. Kasi syempre may business tayo na dapat asikasuhin at saka isa pa kasama ko si Anjanette. Syempre si Anjanette kasi yan ang lagi ko iniiwan sa bodega. Iwan lang nga namin saglit yung bodega kay Jessa. Total ka ako, isang araw lang naman kaming mawawala at kayang-kaya nang i-manage yun ni Jessa. Nagmamadali na rin kaming umuwi nga kasi nararamdaman namin na parang makulimlim na. At isa pa nga sa reason kung bakit ako nagmamadali na rin umuwi kasi nga may imimit pa nga akong tao sa Rojas. Yung bahay namin kasi sa Rojas guys ay naisipan ko ng paupahan siya. At nakakuha nga kami ng mag-uupa na mag-asawang Japanese. Japanese sila guys pero marunong magtagalog. Nung pagpunta kasi namin dito sa kuta ng Taytay, araw din ng paglipat nila doon sa bahay. Syempre bilang may-ari nga kailangan ko siyang ma-meet para masabi ko rin sa kanya yung mga rules and regulation ko doon sa bahay. At magpapagawa nga kami ng kontrata dahil sabi nga ng Japanese na mag-uupa doon ay gusto raw nila na may kontrata kami. At isa pa ay mamimili rin ako ng aircon sana doon sa Rojas kasi nga nag-request yung mag-asawa na kung pwede raw yung kwarto nila ay may aircon. Dahil nga napag-usapan namin na isang taon sila mangungupahan kaya naman pinagbigyan ko na sila na magkaroon ng aircon. Kaya naman kahit gusto pa namin mag-stay dito ay hindi na pwede dahil marami na naman kaming aasikasuhin pag uwi. Siya nga pala guys sa katapusan ay mamimili ako ng top 10 engager ko na bibigyan ko ng 500. At para maging top engager kayo, kailangan maging active kayo sa page, mag-share ng ating video, manood, mag-react at mag-comment.